Hello at welcome muli sa ating channel. This is Jess Anime Insights at ngayon ire-review na natin ang karugtong na chapter, ang chapter 66 at 67. Flashback sa nakaraang kabanata, nasaksihan natin ang pagwawala ni Toramaru nang mainis ito sa mga sinabi ni Shin. At dito sa karugtong na chapter ay patuloy pa rin itong si Toramaru sa pag-atake kay Shin at sinabing hindi kailangan ni Sakamoto na magpapabagal sa kanya. Naiwasan naman lahat ni Shin ang mga atake ng babae. At dito'y napansin naman ito ni Toramaru at nasabi na, nababasa mo nga talaga ang galaw ko. Magaling ka, ni hindi kitang makuhang tamaan. Isa ka bang clairvoyant? Pero kung patuloy ka lang sa pag-iwas, as a Sakamoto fan, isa kang disgrace. Na dito'y tinanggal na ni Toramaru itong palakol sa rifle niya at hinagis ito na malakas papunta kay Shin na naiwasan naman ito ni Shin. Pero ngayon andito nakaagad sa harapan itong si Toramaru at tinutok na ni Shin ang baril nito. Nabuti na lang ay naiwasan pa din ito ni Shin. Pero napasabi nga siya dito sa kanyang isipan na ang babaeng to, ang laki ng sandata niya pero gamay na gamay niya itong gamitin. Habang dito sa gilid ay sinabi naman ni Mafuyo na parang kailangan ni Shin ng tulong. Pero nahihilo ako na dito'y napaisip naman itong si Kaji na kung tutulungan nga daw ba niya si Shin. Pero nag-alangan naman ito dahil sa kung ano naman daw kaya ang kanyang sasabihin. Na dito'y nag-iisip naman ito sa kung ano nga daw ang magandang sabihin niya kay Shin. Na okay na daw kaya ang narito ako para sayo bro, na parang too much naman daw, na baka iisipin ni Shin na masyado siyang friendly. Or baka maganda daw na tatalo na lang siya bigla at tulungan si Shin na walang sasabihin kahit ano at maghihintay na lang na unang magsalita si Shin. Na itong si Kaji pala ay isang mahiyain na tao. Na dito'y nasabi niya na sa ngayon nga daw ay irurub niya na lang muna itong likod na nahihilong si Mafuyo. Na dito'y sinabi naman ni Mafuyo na wag mo nga akong hawakan. Kaya lalo naman napahiya itong si Kaji. Balik naman ang eksena dito nila Shin, na ngayon ginamit na ni Shin ang kanyang ability na makita ang predetermined na galaw, na nang maiwasan niya ang atake ni Toramaru, ay nag-counter naman si Shin ng isang sipa. Pero hindi naman natinag dito si Toramaru at nakuha pang umatake na naiwasan naman ulit ni Shin. At dito'y sinabi ni Toramaru na, so gusto mo na mag-counter-attack ngayon? Sa tingin ko kailangan nakitang itong bagay. Na dito'y napasabi na lang si Shin na, ang tibay niya pala. Ano kayang gagawin ni Sakamoto kung siya ang nasa sitwasyon ko? Pero hindi na rin daw makakatulong kung mag-iisip pa siya tungkol kay Sakamoto dahil ang katawan at abilities nga daw nila ay talagang magkaiba. Na ipanalo niya nga daw ito sa kanyang sariling pamamaraan na kailangan niya na nga lang daw ma-figure out ngayon kung anong magagawa niya sa ganitong sitwasyon. At dito to nag-concentrate itong si Shin nang may napansin naman itong kakaiba na bigla namang lumabas itong si Toramaru at nagbitaw ngayon ng atake. Sabay-sabi na, hinding-hindi mo maabot si Sakamoto. Pero dito'y naghanda naman si Shin para umatake na napansin naman ito ni Toramaru. At dito na nga binanatan ni Shin ng isang malakas na suntok si Toramaru. Pero nasangga naman ito ng kanyang weapon. Pero dahil sa lakas, napatalsik pa nga rin ito sa malayo. Na sinabi naman ni Toramaru na mahina nga lang daw ang atake ni Shin at balewala nga daw sa kanya. Pero nang nagsasalita pa lang ito, ay di niya napansin na dito sa dulo pala ay mayroong isang waterfalls na ngayon wala ng choice itong si Toramaru kundi ang mahulog. Na dito'y tiningnan naman ni Shin itong nahulog na si Toramaru at sinabing, alam mo ba yung isang waterfall na dahil sa sobrang taas ay hindi na kaya makaakyat ng mga isda? Naririnig ko ang boses ng madaming isda sa baba. Nadagdag pa ni Shin na ang paggamit nga daw sa paligid bilang advantage ay homage daw ni Sakamoto. Na dito'y tumalikod na itong si Shin at sinabing mas mabuting babalik na lang daw siya sa kanyang team. Na nang papaalis na sana siya, ay naririnig niya naman ang isipan ni Toramaru na sumisigaw ng hindi ito maari. Sakamoto, hindi ako makahinga. Na dito'y kaagad na namang kumilos si Shin at tumalon dito sa waterfall. Na nang makita niya naman si Toramaru, ay dito'y naipit pala itong keychain na Sakamoto ni Toramaru na ngayon pilit niya naman itong kinukuha. Nakaagad naman itong kinuha ni Shin, pati itong si Toramaru para iahon sa tubig. Sabay-sabi sa kanyang isipan na matindi nga daw talaga ang pagka-fan nitong si Toramaru kay Sakamoto. Na nang makaahon na sila, ay dito sinabi naman ni Toramaru na masaya nga daw siya na maayos lang si Sakamoto, which is itong keychain niya. Painis naman na sabi ni Shin na sa susunod daw ay hinding-hindi niya na ito ililigtas. Na dito'y napatanong naman itong si Toramaru kung bakit pa nga daw siya niligtas ni Shin. Nasagot naman ni Shin na, kasi alam ko ang pakiramdam na tinitingala si Mr. Sakamoto. At saka kung si Sakamoto ang nasa sitwasyon ko, ay ganun din naman ang gagawin niya. Na hindi ka iwanang mamatay. Na dito'y nakita naman ni Toramaru ang pagkatao ni Sakamoto dito kay Shin. Na dito'y sinabi naman ni Toramaru na, sayo na to. Na dito'y binigay ni Toramaru itong keychain niya kay Shin habang naiyak. At dagdag pa niya na,
Sayo na ang titulo ng pagiging #1 fan ni Sakamoto. Na dito'y nainis naman si Shin at sinabing, ayaw ko. Nasabi naman ni Toramaru na, bakit? Sabay natin siyang i-cheer. Sagot naman ni Shin na, hindi ko na kailangan ng doll na yan. Ang gusto ko ngayon ay ang tail band mo. Na dito'y habang nagsasalita pa lang itong si Shin, ay bigla namang dumating itong si Shinaya at sinuntok ng malakas itong si Toramaru dahilan ng pagkatalsik nito sa malayo. Na kinagulat naman ni Shin sa nangyari. Habang mapapansin naman na may suot na parang VR itong si Shinaya. Sa kabilang eksena, pinakita naman si Gaku na may parehong suot gaya ni Shinaya na lumalabas na siya pala ang nagkokontrol dito kay Shinaya na dito'y sinabi ni Gaku na may lag nga daw na nagaganap at para lang daw siyang naglalaro ng Resident Evil. Makikita naman si Kajima na abalang-abala sa pagkontrol gamit ang laptop. Pagkatapos noon, balik ang eksena kina Shin kung saan makikita si Toramaru na duguan na at nawalan ng malay. Tinawag naman ni Mafuyu si Shin at sinabing, sino ba yung lalaking yan? Sagot naman ni Shin na, isa yan sa mga special recommendation. Na dito'y gumalaw naman ng kakaiba itong si Shinaya na parang may sinusubo na pinagtataka naman ni Shin na kaya pala nag-act ng weird si Shinaya ay dahil kumakain pala dito si Gaku. Sabay sabi, parang nakita ko na tong taong to dati na ang ibig niyang sabihin ay itong si Shin. Sabi naman ni Kajima, Gaku, tigilan mo nga yan. Maging seryoso ka. Ikaw ang naatasang mag-scout. Nasagot naman ni Gaku na mahihina lang sila. Sabi naman ni Slur na huwag kang ganyan. Ang mga taong yan ay bumubuo na isang organisasyon. Nasagot naman ni Gaku na yes, boss. Sambit naman ni Kajima na maging mapagmatsyak ka sa ginagawa mo. Na dito'y namangha naman si Gaku at sinabing, ang astig. So ito pala ang VR na era na nga daw talaga para sa remote killing. Napahinto naman ito at nasabing, ano? Nasira na, hindi na ako makagalaw. Sabi naman ni Kajima na, isuot mo lang ang goggles. Sagot naman ni Gaku na, pwedeng bang ikaw na ang magsuot para sa akin? Na dito'y sinuot naman ni Kajima at sinabing para ito kay Pete. Balik naman ang eksena dito kay Shinaya na ngayon napahinto. Na makikita sa vision niya dito itong si Usami at nagsasabi na Test Takers 208 Shimawa na dito'y kinorek naman ni Miss Ato at sinabing Shinaya po, hindi Shimawa. Habang hinawakan naman ng dalawang test admin itong si Shinaya. Sabi pa ni Usami na disqualified ka dahil sa paglabag mo sa mga patakaran. Nang marinig ito ni Mafuyo ay napasabi naman ito na paglabag sa patakaran. Hindi man lang siya lumaban. Dagdag naman ni Usami na, kung wala kayong tail, ay considered na kayong patay, na hindi nga daw pwede yung tinatawag nilang zombie. Na dito'y pinakitang tinanggal pala ni Gaku ang tail ni Shinaya, kasi naanoy siya dito. Nasabi pa ni Usami na may nakita nga raw silang mga bangkay kanina. Nagawa nga raw ba ito ni Shinaya? Sabi naman dito nitong test admin na, alam mo ba ang dalawang fundamental qualities ng isang magaling na assassin? Pagmamahal at disiplina. Hindi namin kailangan ng taong pumapatay lang para malibang. Na dito'y sabi naman ni Miss Atu na, magbigay galang ka sa mga profesional. Nabubuhay kami sa trabahong to. At dito'y, balik kay Gaku na ngayoy halatang nainis na tinanong naman siya ni Kajima na kung ano nga daw ang problema. Nasagot naman ni Gaku na, wala. Kaya nga ayoko sa mga school teachers. Balik naman dito kay Usami na sinabing hindi raw nila papatayin si Shinaya. Pero habang hindi pa tapos ang test, ay dito'y. Habang nagsasalita pa si Usami ay bigla namang gumalaw si Shinaya. Na ngayon ay hinawakan niya ang mukha ng isang test admin at ibinaon ito sa lupa. Nagulat naman silang lahat sa kanilang nasaksihan. Nasambit pa ni Gaku na, sa wakas, nagkaroon din ako ng weapon na ang tinutukoy niya palang weapon ay ang test admin na ngayon ay ihahampas na niya sa iba pang test admin na dahil sa atake niyang yon, makikita na nahati sa dalawa itong isang test admin habang napalipad naman ang iba. Sigaw naman ni Usami na, barilin mo na. Na napansin naman ni Shinaya ang paparating na bala kaya ginamit niya ang katawan ng test admin bilang panangga. Napasabi na lang dito itong sniper na magaling yung batang yon nang may bigla namang mukha na ngayoy mabilis na papalapit sa kanya. Na ang taong to pala ay ang test admin na tinapon ni Shinaya. Dito'y sinabi naman ni Miss Atu na ngayoy may hawak na weapon na sabi ko sa'yo diba, matuto kang rumespeto. Na nang makita siya ni Shinaya, ay agad naman itong gumalaw papunta kay Atu. Na dito'y tinangke niya lang ang mga atake ng babae, saka hinawakan ang paa nito at pinaikot-ikot. Pagkatapos ay dito'y hinampas niya ito nang malakas na tumilapon naman ito sa malayo at tumama naman ang ulo neto sa malaking bato. Nagulat naman dito sina Shin at Mafuyu sa nasaksihan. Na dito'y napasabi na lang itong si Usami na, well, ang test natin ngayon ay ang iligtas ang mga sarili nyo. May future pa kayo. Na mabilis naman na kumilos sina Kaji at Mafuyu. Nasabi naman ni Mafuyu kay Shin na tayo na Shin na sinagot naman ni Shin na hahabol lang ako. Kung hindi ako mag-step up at lumaban ngayon, hindi ko makikita ang sarili kong maging malakas sa future. Na kinagulat naman ito ni Mafuyu nang marinig niya. Na dito'y napasabi naman si Usami na ang mga katulad mo ang mga tipong maagang namamatay.
nang bigla namang gumalaw si Shinaya na ngayon ay papunta na kay Shin. Na dito'y hinanda naman ni Shin ang kanyang sarili at inactivate ang ability niyang makita ang mga predetermined na galaw. Nang bigla namang nanginig itong si Shin na ngayon may tumagas na dugo sa ilong neto. Na dito'y na-realize niya na hit niya na pala ang kanyang limitasyon sa kanyang nakaraang laban. Pagkatapos noon, makikita naman dito si Gaku na ngayon lumubog ang dalawang paa na parang may sinanggang malakas na atake. Na dito'y napatanong naman si Kajima sa akong ano na nga daw ba ang nangyari. Na dito'y makikitang sabay palang umatake sina Toramaru at Mafuyu kay Shinaya. Kaya napasangga ito gamit ang kanyang braso. Nasabi pa ni Toramaru kay Shin na, "Huwag mong angkinin lahat ng tagumpay." Na sinang-ayunan naman ito ni Mafuyu. Na dito'y napangit itong si Gaku at sinabing, "Gusto ko to." Na sa ngayon ay dito muna natin tatapusin itong video at aabangan natin ang mga susunod pang eksena na talagang hindi tayo mabibitin. Na kung nagustuhan mo naman itong video ngayon, ay can I get a like at subscribe muna rin ang ating channel para updated ka pag may mga bago tayong uploads. Yun lang. Maraming salamat sa panonood.